ba? Hindi ko na alam gagawin ko, nabe-burn out na ako. Napapagod na ako. Na-stress na ako. Bakit gano'n? Nakakainis. Monday ngayon. Bakit kahapon bawal ba magpahinga? Bawal ba manood habang gumagawa? Bawal ba mag-live stream? Ang ginawa ko kahapon, nag-live stream lang naman ako sa TikTok at sa YouTube. Ang ginagawa ko pa rin to. Bakit ngayon hindi ko pa rin natatapos? Nagugutom na ako. Napapagod na yung katawan ko. Alas 4 pa ako bumangon. Tapos hanggang ngayon hindi ko pa rin siya natatapos. Nakakainis. Ayun na yung ano. So, yung mga natapos ko yung sombrero, yung sapatos, yung bag. Tapos ito yung short. Konting-konti na lang eh. Kaya lang yung oras ngayon 23. Hindi ko alam kung masaset ko pa ba ito. Kakainis naman yung kasing mga buyer eh. Bakit ba kasi lagi na lang sila nagra-rush? Sabi na nga kasi i-check yung delivery, estimated delivery. Kailan pa to dapat eh? Hindi pa naman to ngayon. Pero minamadali ko dahil nagmamadali sila. Tingnan ko, hindi ako nagugutom na ako. Hindi ako makakain. Hindi ako makapag-prepare. Hindi ako nakapaghugas. Makalat. Hindi ako nakapaglinis. Ang dami kong naiyak na ako kanina eh. Hindi ko alam. Basta naiyak ako. Bakit ba ganito? Pre-order kasi to. So, bakit kasi sila nag-check out tapos hindi naman nila chine-check yung estimated delivery? Kahit naman regular customer sila, dapat alam na nila yun, na nagma-monthly na sila, alam nila matagal gawin eh. Ngayon, magsasabay-sabay na naman sila. May na-cancel na kasi akong isa. Si ano yun? Si Frankie. Kasi hindi naman na talaga kaya, nag-check out siya nun, ano, May 4 nag-check out, tapos kailangan ng May 20. Hindi nagbabasa ng ano, hindi naman, ano siya eh, pasulput-sulput lang siya na umu-order sa akin. May month na hindi naman siya umu-order sa akin, siguro sa iba. Pero yung ngayon, biglang nag-check out, nagulit ako May 4. Tapos, biglang nag-follow up ng 20. Nung 20, hindi pala ng 20. 15, nung 15 pala nag-follow up. Sabi ko, ang nakalagay kasi sa akin, pre-order ship in 20 days. So, kung May 4 siya nag-check out, dapat, ang 1 na bilang nun, kinabukasan pa, hindi napasok yun sa ship within 20 days. Ship within 20 days, hindi kasama doon yung biyahe ng courier. At yung araw na kailangan nila. Stress na ako sa business ko. Gusto ko naman magpalit eh. Unti-unti naman ginagawa ko yung TikTok ko kasi mga on-hand yan. Kaya lang, ayan naubos na yung laman Hindi ako makagawa ng stock. Wala nang laman yung mga storage ko. Hindi ako makagawa ng stock kasi akin na lang sila nagra-rush. Wala ba akong karapatan magtaas ng presyo? Ginaganito nila ako. Lord, ano ba? Hindi ko na alam gagawin ko. Nabe-burn out na ako. Napapagod na ako. Go on the flow daw. Go on the flow. Tapos, don't worry. Paano ba hindi mag-worry? Paano pa mag-go on the flow? Tapos yung customer mo ganito. So, ngayon, hindi ko talaga siya ginawa ko talaga yung best ko na magawa to. Nagugutom na nga ako eh. So, yun kumakain lang ako ng tinapay. Subo-subo lang ako ng tinapay kasi nga hindi ako nakapag-prepare. Kasi pagtayo ko ng 4 AM, dumiretso na ako dito sa lamesa. Nagkape lang ako. Tapos hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapaghugas, hindi pa ako nakapaglinis. Kaya tuloy ang hirap magtrabaho pag ganito. Ayoko nang ganito yung itsura eh. Kaya naglilinis muna talaga ako. Para masarap magtrabaho. Pero ngayon, kaya na-stress ako. Nakadagdag ng stress ko dahil magulo yung paligid ko. Ay, naku naman. Mga customer, please naman.
Tingnan nyo naman sana yung ano, pre-order nga kasi. Dapat advance kayo umorder. Advance, yung i-check nyo yung estimated delivery na advance talagang darating sa inyo, hindi yung sakto lang. Dapat may allowance kayo sa day. Tsaka ang seller po, hindi po yan nakasagot sa, hindi po nila hawak yung delivery. Magre-request sila, dapat dumating ng ganito, ng ganyan. Hindi namin hawak yung rider. Iba-iba din yung rider na yun, pasa-pasa yun ng mga branch eh. Kung saan naman puntang branch, o doon naman sila naman may hawak para idala sa isa pang branch. Hindi namin hawak yun, kaya please lang sana umorder kayo online, antayin nyo. Huwag kayo magmadali, mag-advance kayo. Kailangan nyo na, edi maghanap kayo sa palengke. Para makuha nyo agad. Naiyak na ako kanina eh. Nakakaiyak. Tapos wala, feel alone, walang kausap, wala kang mapagsabihan ng mga ganito. So ikaw na lang, kayo na lang nanonood. Huwag nyo lang ako ibabash. Kasi iba talaga pag nasa sitwasyon ka, yung feeling. Ayun, nag-iisip na ako ng sasabihin ko kay customer. Kainis naman kasi. Tapos, yung isa hindi na umorder sa akin kasi ilang beses na lagi siyang late umorder, tapos ako yung naghahabol. Tidibin, huwag kang maingay. Ako yung naghahabol dun sa time niya. So, syempre, alam niyo yung feeling na na-stress ka, na-pressure ka. Ano pa ba? Hindi ko ma-explain eh. Basta, halo-halo na yung na-feel ko. Kaya parang, nangihina na yung katawan ko. Nag-iisip na ako nang sasabihin ko sa kanya, bukas pa talaga to. Hindi ko na kaya. Huminto ako kasi, dahil nga nagugutom ako, maano yung kamay ko, nangihina na siya. Kasi, pag nagugutom talaga ako, gumagana yung kamay ko. Tumitigas. Nanginginig na ano. Tapos yung pagod pa, ayaw tumigil. Tapos yung pressure pa sa utak ko. Tapos stress ka pag naghalo-halo. Na gustong hahabulin mo yung oras. Ayaw naman magpahabol. Nakakainis. Ang bilis tumakbo. Hindi ko mahabol yung oras. Nakakaiyak. Ano ba? Kaya please lang mga customer ko, please lang. Huwag naman kayong mag-rush. Umorder naman kayo on time. Isipin nyo na yung costume ng baby. Yung iba kasi wala pa daw maisip. Kaya ang tagal-tagal umorder. Late na. Siyempre hindi ko naman sila ma-follow up. Ang dami talaga nagpapagawa. Ayoko naman tumanggi sa mga nagpapagawa. Kaya lang, hindi na talaga kaya. Kailangan ko rin naman magpahinga. Kailangan ko rin naman, hindi na ako masaya sa buhay ko. Joke. Kailangan ko din naman enjoyin. Magta-champion na lang ako. Kasi, hindi ko na kaya. Tapos ano, may kasama pala ako dito sa bahay. Tingnan ko ako nasa kwarto pa. Silipin na. Alam ko kasi nandito siya sa kwarto eh. Diyan naman. Di ba? Nakarinig na ba kayo ng pusang humihilik? Uy! Ba't ka humihilik? Ming. Ito nga pala si Cloud. Pinapasok ko siya dito kanina. Kasi hindi na lumabas. Nag-enjoy na siya. Sabi ko kasi hanap siya. Baka meron pang mga insekto dito. Maya, sabi ko check mo nga Cloud. Baka meron pang mga nagtatago. Diba? Kahapon nga lang nag-post nga tayo ng meron nga ang snake here. Ming, barado ilong mo. Bakit? Wala siyang nakitang ano. Grabe kanina pa siya dyan. Hinahayaan ko na nga lang eh. So, ang lakas ng ano niya. Hinga niya. Barado ilong mo? Hindi ka makahinga?
Hello Cloud, welcome to my vlog. Sleep na. Magbantay ka dyan ha, para mamayang gabi paghiga ako. Wala nang mga kung ano-anong iisipin ko dito, baka meron pang kung ano-ano. Ha? Mahuli ka na ng butike, ng daga. Kawawa naman siya, nahirapan siya huminga. Sige, pahinga ka muna dyan. Ayun, grabe kasi tuwing papasok ako. Tinitingnan ko talaga. Tapos pinupukpok ko yung mga gilid-gilid. Baka mamaya may nagtatagong ganun. Kakapobya pala yun. So, hindi pa ako nakaka-move on. Hindi ko alam kung kailan ako papasok ng kwarto na hindi na ako mag-iisip. Oh, baka meron. So, ayun. Yun. Balik na ako sa topic ko. Kasi handmade business nga ako, kaya, tapos first time ko, newbie, hindi pala first time, yung mga ganun, newbie ako dito sa field, kaya, hindi ko pa kayang i-handle yung mga ganito, nahihirapan pa ako, hindi ko alam kung paano ko aayusin yung schedule ko, tapos yung customer ko, kung paano ko sila paglilingkuran ng hindi nakakainis, kasi naman lagi na lang nandun no rush. Laging, di ba, lahat naman tayo mga crocheter na nagsisell online, lalo na Shopee. Nababasa ko rin naman siya sa iba nakalagay dun no rush order. No rushing. Pero, wala, rush talaga sila. Sorry talaga, I did my best talaga. Pero kailangan, ito pa lang short to. Kung kaya ko lang tong i-deliver parang hindi naman siya probinsya, parang hindi, parang kaya naman siyang ilalamove kung ipapalalamove niya, pero naka-check out na kasi sa Shopee. Kung may motor lang ako at kaya kong magmotor deliver ko ang mga malalapit, ang mga NCR lang, ang mga Manila, kasi napakahirap, kasi puro rush. Nagugutom na ako, kaya hindi ako makapag-work. Magsi-champion nga pala ako. Mag-iinit pa ako ng tubig. Ito nga, bumili na ako kanina sa labas kasi mga instant, yun lang kaya kong kainin. Kapag may time talaga, nakakapagluto ako ng ulam. Pero ngayon, pag mga ganito, grabe, ayoko ng ganitong itsura ng working ko. Ang gulo, nagaguluhan talaga ako. Ito nga, isa-set up ko nga yan para pag dumating na yung computer ko Ay, naku, hindi ako nakapaglinis talaga. Pati yung CR ko, hindi ko na-brush. Once a week dapat kasi yung binabrush, hindi ako nakapag-brush kahapon. Ayan, ito palang gagawa ko. Tapos, ito, sapatos. Tapos, ayan, sombrero. Tapos, ito, yung kwintas. Tapos, yung bag. Tapos meron pa yung mga accessories, yung mga borloloy niya dito, yung mga accessories ni Ace dito sa braso niya. Ayun na lang yun na lang talaga. Kaso nga, hindi ko na nga kaya. Kasi, na yung tiyan ko. Nanghihina na yung katawan ko sa gutom. Kailangan ko magpahinga. Hinahabol ko nga yung oras, kaya hindi ako nagpapahinga at hindi rin ako umi-stop para kumain, para makahabol. Wala di kaya Inabutan talaga ako ng gutom. Yung gutom, nahabol ako. Yung oras, hindi ko nahabol. Ayoko nung... Siguro pag nakita ko tong video kong to, di ko alam soon, 5 years from now, pag nabalikan ko tong video ko, hindi ko alam ano na kaya ako 5 years from now. Tapos pag napanood ko to, baka matawa na lang ako sa sarili ko. Hirap talaga mag-start, no? Hindi ko pa ma-handle yung mga ganitong sitwasyon. Inaamin ko yun. Kaya hindi ko pa kaya mag-advise sa mga small business owner ko, kasi hindi ko pa din alam. Sobrang nag-i-start pa lang din ako. Super newbie rin ako sa field na to, kasi pandemic lang din kasi ako nag-start. Tapos, akala ko nagpapalipas lang ako ng lockdown na nag-crochet ako. Nag-start ako mag-crochet 2021, mag-sell pala sa Shopee. Na hindi pa ako seryoso nun. Pero ngayon talagang taon to, seryoso na ako na, okay, totoo na to. Ito na nga, business na nga to.
So, yung bilang ko sa sarili, sa business ko, ito pa lang yung pang 1 year. Pang 1 year niya na. Itinine ko sa registration ko sa BIR. Yung magiging anniversary ko. O ayan, magkakain muna ako ng saglit. Tinapay at itong Energen Champion. Kasi nagugutom na ako. Tapos, tatry ko, magawa talaga yan. Kaya lang ang oras kasi ngayon, 1 PM na. So, hindi ko alam kapag pag sinet ko siya, kung ipipick up pa ba kahit hapon na. Kasi, ewan ko ba naman sa mga hindi ko naman kasi kabiruan si kuya Kasi, yung karelyebo. Yung kapalitan niya, tuwing day off niya, yun, okay. Nakakausap ko. Pero itong regular dito sa location, hindi ko siya feel. Masungit. Si Kuya Rider. Kain muna ako. Yan. So, ayun, sa pagtapos ng video kung ito, sa vlog ko for today, ayun, sa mga small business owner, kailangan talaga natin maging strong, lalo na mag-isa ka lang. Mahirap talaga kasi wala kang makakausap na makakaintindi ng feeling mo. So, kung sabihin natin na marami naman, marami kang mga kaibigan, pero lahat ba naiintindihan yung sitwasyon mo o yung pakiramdam mo? Di ba kung ilalagay mo lang yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun, magigets mo. Pero sabi nga, di ba, ang madaling magsalita, madaling magpayo, pero kapag andun ka na sa sitwasyon, mahirap. So ako, lagi ako nanonood ng mga motivation, mga tips na ng mga successful na mga business. Ayun, yung mga sinasabi nila about sa mga ganito na magtuloy ka lang, ganyan. Pero pag etong nararanasan natin, kung nararanasan mo na rin yung ma-burnout, huwag kang hihinto. Ako nga, tuloy-tuloy lang kahit talagang ang dami ko nang naging iyak dito sa business ko. Tapos plus pa, yung gusto mong makausap na alam mong makakaunawa sa'yo, wala pang time sa'yo. Ayun. So, kailangan mo talagang maging strong sa sarili mo, para sa business mo, para sa'yo, para sa future mo. So, ito ko ngayon. Ito yung itsura ko ngayon. Hindi ako nakakapag-ayos talaga. Kasi nga, negosyante, wala nang time mag-ayos sa sarili. Hindi na rin ako nakakapagpahid-pahid sa mukha ko. Unlike nung empleyado ka, marami kang time talaga ganyan, ganyan. So, ngayon, eto. Para akong tumanda ng 2 taon. Cho. Gusto ko lang kausapin yung sarili ko. Yung future me. So, 5 years from now, ikaw, pag napanood mo na tong video mong to, itong araw na to, yun, mararemember mo kung ano yung mga feeling mo ngayon, ano yung mga struggles mo, ano yung mga nagpapadown sa'yo, tapos kung mga dahilan kung bakit hindi ka makafocus, alam mo yan sa sarili mo. Kung balikan mo tong araw na to. And congratulations sa'yo kasi, ayan ka na, successful ka na. At hindi ka na losyang, katulad nitong past mo. Maayos ka na. Tingnan mo naman, di ba? Wala kang kaayos-ayos ngayon. Hindi ka na nakakapagkulay. Lumalabas na yung edad. Sumisilip na yung edad mo. Tapos malaki na yung eyebag mo. Hindi, di pa yan. Kulang pa yan. Para maging successful, kailangan pa natin mas magpuyat pa, pagpuyatan to. So, congratulations to you kasi yung future ko ay inayos mo. So, yung utak ko, maayos na kasi sa panahon ngayon, talagang hindi ko kayang i-handle yung mga struggles o yung mga emotions na meron ako ngayon. So, yung future me, pagpatuloy mo lang kung ano ang goal natin. Basta future me, huwag kang susuko. Ano man yung pagdaanan mo, sino man yung mga tao sa paligid mo na nagiging dahilan kung ba't nawawala ka sa focus. Mag-focus lang tayo sa goal natin, sa pangarap natin. Yun lang, future me. So, once again, sa mga small business owner ko dyan, mga online seller, be strong lang. Kung mag-isa ka lang, talagang magpatuloy ka lang. Hindi ka nag-iisa, marami tayong nag-iisa sa business natin. Kasi nga, small business owner tayo. At, ito na talaga yung taon natin para mag-umpisa ng totoo. Kasi nung mga nakaraan, di ba, hindi pa tayo totoo dahil hindi tayo naka-register. Hindi tayo naka-register sa BIR. So, dahil nga ni-record nga ngayong 2024 na lahat ng sellers sa mga platform na mag-register, ayan, naka-register na tayo. And congratulations to us kasi legit na tayo at ipagpatuloy nyo lang yan.
Yung inumpisahan nyo na yan, ako nga ito, seryoso na talaga ako dahil nga, ito na yun, totoo na to. Ito na talaga yung business na palalakihin, di ba? Ito na yung bubuhay sa atin. So, ayun. Let's be friends. Sana magkaroon tayo ng connection, mga business owner, mga small, na sabay-sabay tayong maging small but soon big business. Bye-bye, thank you, and follow and subscribe.